Sa mundong puno ng mga lihim at kasinungalingan, may isang lalaking nagtataglay ng pambihirang kakayahan, isang sobrang talas na pang-amoy na kayang makadetect ng bawat bakas ng ebidensya, maging ang pinakamaliit na detalye na hindi kayang makita ng kahit sinong investigador. Isang misteryosong eksperto na hinahamon ang lohika at hangganan ng investigasyon. Pero sa likod ng kanyang kahangahangang talento, may mga panganib na patuloy na sumusubok sa kanyang buhay, mga kasong masalimuot, kaaway na hindi nakikita, at mga sikretong unti-unting maglalantad ng tunay niyang pagkatao. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sniffer. Ang kanyang ilong ay 100 beses na mas sensitibo kaysa sa isang aso. Isang pasaherong may plaster cast sa braso ang sumakay sa eroplano, napakunot ang noo ni Sniffer dahil sa amoy. Mabilis na napagtanto ni Sniffer na binalot muna ng pasaherong ito ng gasa ang braso at pagkatapos ay tinakipan ito ng plastic, at isang maliit na detonator ang inilagay dito. Upang mapataas ang mapanirang kapangyarihan ng detonator, espesyal na ikinabit niya ang isang bakal na frame upang mapataas ang presyon ng pagsabog. Tila gusto niyang maging bomber para pasabugan ang eroplano. Wala pang ilang segundo ang pagsusuri ni Sniffer. Sa sandaling ito, ang pasaherong ito ay dumaan kay Sniffer, ang malakas na amoy ng mga pampasabog ay nagpasigurado kay Sniffer. Agad na tinawagan ni Sniffer ang flight attendant at sinabing may teroristang may dalang bomba sa eroplano. Nagmamadaling tinawag ng flight attendant ang kapitan, sinabi ni Sniffer sa kapitan na may bomba sa eroplano. Ang pasahero sa upuan 32C ay may plaster cast sa kanyang braso, may isang paputok na nakatago sa loob na sapat na malakas para sirain ang isang gusali. Malamang na bumagsak ang eroplano sa isang iglap, at kayang maputol ang mga pakpak. Napatingin ang kapitan sa kabilang pasahero at nakitang hindi naman mukhang terorista ang lalaki. May cast siya sa braso at nakakaawa. Kaya naisip ng kapitan na hindi maaaring siya ang may dala ng bomba. Mahigpit na binalaan ng kapitan si Sniffer na kailangang dumaan sa seguridad ang bawat pasahero bago sumakay sa eroplano. Kaya walang sino man ang maaaring magdala ng bomba sa ship. Kung gusto niyang magsindi ng apoy, kailangan niya ng lighter, ngunit hindi dumaan sa security ang lighter. Kung ito ay isang remote-controlled na bomba, mawawalan ng signal sa eroplano at hindi na makakasabog. Sinabihan ng kapitan si Sniffer na huwag magdulot ng panik o tatawag sila ng security para paalisin siya palabas ng eroplano. Galit na galit si Sniffer, kailangang ipaliwanag ni Sniffer na naamoy niya ang acetone peroxide. Ito ang sangkap na ginamit sa paggawa ng bomba, at hindi talaga siya maaaring magkamali. Sinabi ni Sniffer na kung gusto ng kapitan na putulin ang mga pakpak, lahat ng 208 na pasahero sa eroplano ay mamamatay. Nagkatinginan ang kapitan at ang flight attendant. Bakas sa mukha nila ang pangungutya. Sinabi ng kapitan na walang ebidensya si Sniffer, umasa lamang si Sniffer sa kanyang pangamoy upang matukoy na may bomba sa eroplano. Sinabi ng kapitan na akala ni Sniffer ay isa siyang sniffer dog. Napabuntong hininga si Sniffer at hindi na nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sinabi lang ni Sniffer na 35 minutes ago, 2 beses na itong ginawa ng dalawa sa cockpit. Natigilan lamang ang dalawa nang natumbok ni Sniffer ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi nila alam na ang ilong ni Sniffer ay 100 beses na mas matangos kaysa sa isang aso. Sa pagkakataong ito, hindi na nagduda ang kapitan sa pangamoy ni Sniffer. Nagmamadali siyang pumunta para magsumbong sa pulis. Matagumpay na napigilan ni Sniffer ang pag-atake ng terorista. Gayunpaman, ang kakayahan ni Sniffer ay hindi tumigil doon. Kakauwi lang ni Sniffer nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa dati niyang asawa, na nagsasabing nagbebenta ng marijuana sa paaralan ang anak niyang si Alex dahil gusto ng principal na paalisin si Alex. Nagmamadaling pumunta si Sniffer sa paaralan. Mariin na sinabi ng punong guro na si Alex at ang 3 pang estudyante ay high sa droga sa garahe, nakuhaan siya ng marijuana ng principal. Ayon sa mga regulasyon ng paaralan, hindi lamang sila basta pinatalsik ng punong guro kundi kailangan din silang ipadala sa korte ng kabataan upang magsilbi ng oras. Binalaan din ng punong guro ang lahat ng mga estudyante na maging ganap na katulad ni Alex. Hindi naman nagalit si Sniffer bagkus mahinahon na tinanong si Alex kung sa kanya nga yung marijuana. Niyuko ni Alex ang kanyang ulo nang walang sinasabi. Sa mga mata ng prinsipal, ito ay malinaw na isang hindi may kakaila na ekspresyon pagkatapos na mahuli ng walang kabuluhan. Mabilis na sinuri ng dating asawa ni Sniffer ang pulso ni Alex. Gusto niyang makita kung may nakatagong karayom sa kamay ni Alex. Sinabi ni Sniffer, na pagkapasok niya, ay naamoy niya na hindi nag-inject si Alex. Ilang puff lang ang kinuha ni Alex. Pagkatapos ay tinanggal ni Sniffer ang clip ng ilong at nagsuot ng guwantes. Pagkatapos ay gumamit si Sniffer ng sipit upang kunin ang bag ng marijuana at amuyin ito.
Nagsuot ng glove si Sniffer para maiwasan ang amoy na masira ng paputok. Naamoy ni Sniffer ang pabango ng pangalawang tao sa bag ng marijuana, isa itong lalaking estudyante. Gusto ni Sniffer na pumunta sa klase para alamin kung sino ang nag-frame kay Alex. Hinabol ng principal si Sniffer, binabalaan siya habang tumatakbo. Walang karapatang hanapin ni Sniffer sa school bag ng isang estudyante at hindi maaaring lumabag sa privacy ng isang estudyante. Sinabi ng principal na kung nais ba ni Sniffer na makulong para sa isang bakasyon. Hindi pinansin ni Sniffer ang mga salitang iyon, dahil kailangang patunayan ni Sniffer ang pagiging inosente ni Alex. Pumunta si Sniffer sa chemistry lab, at nang makita nilang biglang pumasok si Sniffer, lahat sila ay nagulat. Lumakad si Sniffer sa linya bawat linya, ang huling taong target ay ang blonde boy. Kinuha ni Sniffer ang school bag ng blonde boy at tinanong kung ito ba ang school bag niya. Natakot ang bata, at sinabi ni Sniffer na okay lang kung hindi siya umamin. Pagkatapos, itinapon ni Sniffer ang lahat ng mga gamit sa kanyang bag sa mesa. 3 bag ng marijuana ang nahulog, siya pala ang malaking drug dealer ng school. Mariing sinabi ni Sniffer na maaari na itong isumbong ng principal sa pulisya. Natigilan ang principal, halos masira niya ang kinabukasan ng isang inosenteng binatilyo. Pumunta si Sniffer sa pintuan at biglang tumalikod at sinabi sa punong guro na hindi ito totoong marijuana, ngunit isang pekeng mababang kalidad. Nakita ni Alex na nakalabas na ang lahat kaya hindi na niya kailangan pang itago. Sinabi ni Alex sa kanyang ama na madalas niyang sisihin ang kanyang matalik na kaibigan, kaya hindi siya umimik. Ngunit ito ay isang maliit na bagay lamang. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Sniffer ay isang detective. Pagkaalis ni Sniffer sa paaralan, nakatanggap siya ng kaso ng pagpatay sa isang nakalok na silid, ang biktima ay may-ari ng isang architectural company. Hindi nagimbal ang pinangyarihan ng krimen, hindi rin nag-iwan ng fingerprints ang salarin. Inakala ng pulis na si Victor, na siyang namahala sa investigasyon, ito ay isang kaso na dulot ng isang kakilala ng biktima. Naamoy muna ni Sniffer ang pabango ng batang pulis na nakatayo sa tabi niya. Ang binatang ito ay mga 25 hanggang 26 na taong gulang, nakatira siya sa isang dormitoryo at mahilig kumain ng maaasim na pagkain. Siya ay lasing noong nakaraang araw, uminom siya ng 56 na proof na whiskey. Bago lutisin ang isang kaso, palaging kailangang ipakita ni Sniffer ang kanyang kakayahan. Kung hindi, maituturing siyang baliw. Sa pagkakataong ito, walang naghinala. Marahang suminghot si Sniffer sa gitna ng sala. Ang bango sa kwarto ay nag-transform sa iba't ibang hugis sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang eksklusibong kasanayan, scent visualization. Nang pumasok ang pabango sa lukab ng ilong ni Sniffer, napunta ito sa olfactory epithelium sa nasal mucosa. Ang olfactory epithelium na ito ay parang sensor na magpapadala ng pabango sa utak sa pamamagitan ng olfactory nerve. Ang olfactory nerve sa utak ay katumbas ng processor na responsable sa pagkilala sa impormasyon ng pabango. Ang bango kalaunan ay bumubuo ng isang imahe sa harap ng mga mata ni Sniffer. Napagpasyahan ni Sniffer na ito ay isang kaso ng pagpatay. Ang kape na ininom ng biktima bago siya namatay ay naglalaman ng digoxin, isang gamot sa puso, ngunit ang overdose ay magdudulot ng cardiac arrest. Naamoy ni Sniffer ang usok ng sigarilyo sa sofa. Gayunpaman, ang biktima ay may sakit sa puso at hindi naninigarilyo. Ang amoy ng sigarilyong ito ay tiyak na nanggaling sa pumatay. Sa pamamagitan ng landas ng amoy ng sigarilyo, hinuhusgahan ni Sniffer na ang pumatay ay isang lalaki, mga 45 hanggang 50 taong gulang, na humihinto sa paninigarilyo. Dahil naamoy ni Sniffer na ang kanang braso ng mamamatay tao ay may nicotine patch na ginamit upang huminto sa paninigarilyo, ninakaw ng killer ang isang malaking bag na may 500 euro mula sa biktima. Ang ganitong uri ng pera ay inilimbag ng isang bangko sa Berlin. Dahil noong gumawa sila ng pera, gumamit sila ng aluminum oxide compounds. Iniisip ni Sniffer na isa itong pagpatay para sa pera. Bilang karagdagan, napagtanto din ni Sniffer na ang pumatay ay madalas na pumunta sa isang silid ng asin, isang silid na may dingding na gawa sa asin sa dagat. Ito ay isang katangian ng Ukraine. Maaari itong maging sanhi ng paglihis ng truck hill, na kapakipakinabang para sa mga taong huminto sa paninigarilyo. Sa makatuwid, kapag natagpuan nila ang silid na ito ng asin, mahuhuli nila ang killer. Natapos na ni Sniffer ang kanyang trabaho at uuwi na sana nang bumagsak ang isang ligaw na pusa sa kanyang mga bisig. Allergic sa pusa si Sniffer kaya inatake agad siya ng allergic rhinitis. Nagmamadaling umuwi si Sniffer para kumuha ng gamot. Sa oras na ito, tumawag si Victor at sinabing mayroong higit sa 500 salt room na tulad nito sa lungsod. Nang matapos silang maghanap, nakatakas na ang killer.
Sinabi ni Sniffer na inaatake siya ng allergic rhinitis at hindi makakalabas ng bahay nang hindi bababa sa 3 araw. Sinabihan ni Sniffer si Victor na mag-isip ng paraan. Si Victor ay walang tulong ni Sniffer, kaya maaari lamang siyang magsimula sa financial director ng biktima. Sinabi ni Sniffer na ang kasong ito ay may kaugnayan sa pera. Matapos mag-imbestiga, natuklasan ni Victor na nawalan ng 2 milyong euro ang architectural firm. Sinabi ng direktor na hindi niya alam kung paano ito nawala. Dahil noong nangyari ang pagpatay, nasa isang bar siya kasama ang 4 na waitress. Malinaw ang alibay niya, natigil na naman ang investigasyon. Hindi madala ni Victor si Sniffer na magpatingin sa doktor. Nais ni Victor na gumaling kaagad si Sniffer para maipagpatuloy niya ang investigasyon. Ngunit pinakaayaw ni Sniffer ang pagpunta sa doktor. Sa tuwing pupunta siya, nagre-reseta ang doktor ng ilang gamot sa allergy, ginagamot lamang nito ang mga sintomas, hindi ang ugat na sanhi. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang babaeng doktor. Gumamit lang siya ng flashlight para tingnan ang ilong nito. Nahulaan niya kaagad na madalas itong naka-nose clip at allergic sa pusa. Ang mucus ng ilong ay inis sa gamot sa allergy at dumugo. Nagulat si Sniffer nang may nakilala siyang kasing talino at lohikal niya. Agad na nahulaan ni Sniffer na siya ay mga 35 taong gulang at namumuhay ng mag-isa. Wala siyang anak o alagang hayop, madalas siyang lumangoy sa mga pool na may labis na antas ng chlorine. Mahilig din siyang uminom ng matapang na kape at madalas kumain ng mga bilog na pagkain tulad ng tsokolate. Bagamat may allergy at rhinitis si Sniffer, mas matalas pa rin ang pangamoy niya kaysa sa mga normal na tao. Niresetahan ng babaeng doktor ng gamot si Sniffer, paggamot gamit ang paraan ng pag-vibrate ng gas. Pagkatapos ay nakatanggap si Sniffer ng pangalawang kaso ng pagpatay. Ang biktima ay ang dating CFO. Namatay ang taong ito dahil sa tama ng bala ng baril. Nang makita ng forensic sa pinangyarihan na dumating si Sniffer, humiling siya. Hindi siya naniniwala na maaaring malampasan ng sinuman ang kanyang 20 taong karanasan batay sa kanilang pangamoy. Naamoy lang ni Sniffer ang kamay ng biktima, at hinuhusgahan niya na ang mamamatay tao ay kapareho ng naunang biktima. Hawak ng kamay ng CFO ang handbag na naglalaman ng malaking halaga ng pera mula sa nakaraang kaso. Ang bag ay kinuha ng killer, at parehong amoy titanium dioxide ang kanilang mga kamay. Ang amoy na ito ay madalas na matatagpuan sa mga bag ng paintball. Ito ay nagpapakita na ang pumatay o ang CFO ay madalas na naglalaro ng larong ito. Pinuntahan ni Sniffer ang trunk ng kotse at ang katawan ng biktima, labis na nagulat ang forensics officer na nakatayo sa malapit nang marinig niya ang conclusion ni Sniffer na ang bag ay pag-aari ng pumatay dahil walang amoy ng titanium dioxide sa kotse ng CFO. Malinaw ang katotohanan, ang CFO at ang pumatay ay kasabwat. Itinago niya ang killer na nagnakaw ng pera at pinatay ang amo, pagkatapos ay bumalik siya at i-blackmail at pinatay ng killer. Ang sumunod na hakbang ay hulihin ang pumatay. Naamoy ni Sniffer ang kakaibang amoy ng scrap paper at plastic sa bag. Mayroon lamang isang paintball club sa buong lungsod na bukas sa tabi ng scrap paper at scrap recycling warehouse. Agad namang pumunta doon ang dalawa. Responsable si Victor sa pakikipagkamay sa mga manlalaro. Sinamantala ng Sniffer ang pagkakataong suminghot sa paligid upang makahanap ng isang taong may patch na huminto sa paninigarilyo. Nang magpalit ng damit si Sniffer, naamoy niya ang pamilyar na pabango. Pumasok ang isang kalbong lalaki, na may patch na huminto sa paninigarilyo sa kanyang braso. Nagsuot ng helmet ang lahat at pumasok sa field. Naghalo ang amoy ng titanium dioxide at pawis ng mahigit 20 manlalaro, dahilan para hindi masabi ni Sniffer kung sino ang salarin. Nang magsimula ang laro, nagtago si Sniffer sa gilid para mag-obserba. Matapos niyang tanggalin ang kanyang helmet, kinilala ni Sniffer ang taong iyon bilang ang salarin. Sinabi ni Sniffer kay Victor na hulihin ang salarin, nang hindi inaasahang binaril siya ng paintball at natanggal sa laro. Pinaalalahanan ni Sniffer si Victor na mag-ingat dahil may armas ang salarin. Mabilis na hinabol ni Victor ang salarin na mag-isa, tumakbo ang salarin sa paligid ng steel maze na may dalang bag. Umakyat ng mataas si Victor at biglang tumalon pababa, sa wakas ay napasuko ni Victor ang salarin. Katatapos lang ni Sniffer sa kanyang trabaho nang sabihin sa kanya ng kanyang dating asawa ang isang masamang balita, si Alex ay inaresto ng pulisya dahil sa hinalang pagpatay. Agad na pumunta si Sniffer sa himpilan ng pulisya kasama si Victor. Sinabi ng hepe ng pulisya na pinatay ni Alex ang isang nagbebenta ng droga. Sa oras na iyon, nakitang nakatayo si Alex sa tabi ng katawan na may hawak na baril. Si Sniffer ay hindi naniniwala dito. Walang nguwang na umamin si Alex sa kaibigan noon. Kaya tiyak na walang lakas ng loob si Alex na pumatay ng tao. Gustong makita ni Sniffer ang kanyang anak ngunit tinanggihan ito.
Natakot ang hepe ng pulisya na magkasabwat silang dalawa para itanggi ang krimen. Hindi na nakayanan ni Sniffer, kaya tinanggal niya ang nose clip at huminga ng malalim. Pagkatapos ay sinabi ni Sniffer na ang hepe ng pulisya ay 45 taong gulang at hindi nagsisigarilyo. Wala siyang asawa o mga anak dahil mahal niya ang mga bubuyog na pinalaki niya ng higit kaninuman. Nagulat ang hepe ng pulisya nang mapagtanto na si Sniffer ay isang sikat na humanoid police dog sa mundo ng spy. Gustong hilingin ni Sniffer na imbestigahan ang kasong ito ngunit determinado pa rin siyang huwag hayaang makita ni Sniffer si Alex. Walang choice si Sniffer kundi pumunta sa pinangyarihan ng krimen kasama si Victor. Narinig ng kapitbahay ang paggalaw mula sa butas ng cat-eye kaya palihim niyang pinagmasdan. Gumamit agad si Victor ng tape para takpan ang cat-eye. Ilegal para sa kanila na imbestigahan ang kaso ng walang pahintulot. Linabas ni Victor ang kanyang gamit at pagkatapos ay gumamit ng steam para matunaw ang pandikit at tanggalin ang selyo. Nalaman rin ni Victor kay Sniffer at naamoy ito at sinabing ito ay isang selyo na gawa sa puting papel. Hindi nakaimik si Sniffer dahil kitang-kita sa mata. Sa sandaling ito, biglang natanggal ang tape ng kapitbahay na nakatakip sa cat-eye. Kitang-kita niya ang mga kilos nila kaya agad siyang tumawag ng pulis. Sa oras na ito, dalawa silang pumasok sa bahay ni Sniffer. Sa gitna ng sala, naamoy niya ang imahe. Nandito nga si Alex noong panahon ng pagpatay. Ngunit si Alex ay may hawak na baril at nakahandusay sa sahig, tila walang malay si Alex. Huminga muli ng malalim si Sniffer at naamoy ang bango ng sheriff at dalawang paramedic na dumating. Ito ay normal. Tiyak na inimbestigahan ng pulisya ang eksena ngunit naramdaman pa rin ni Sniffer na may mali. Huminga ng malalim si Sniffer sa pangatlong beses para maalis ang mga hindi nauugnay na amoy. Naamoy ni Sniffer ang amoy ng pangalawang gunman. Ang gunman ay isang lalaki na nasa edad 35 hanggang 37 taong gulang. Dahil masyadong komplikado ang amoy sa eksena, hindi masabi ni Sniffer kung nagpaputok ba ang taong iyon o hindi. Nakaamoy ng harina si Sniffer sa likod ng isang floor lamp, nahulaan ni Sniffer na 3 kilo ng harina ang itinago dito. Iniisip ni Sniffer na ang mamamatay tao ay dapat na pumatay ng isang tao para sa harina at pagkatapos ay e-frame si Alex upang ilihis ang investigasyon. Pagkatapos nun, umalis na ang dalawa. Nalaman ng hepe ng pulisya mula sa kapitbahay na kusang nag-iimbestiga ang dalawa sa kaso. Kaya agad niyang tinawagan ang superior ni Victor para pagbawalan silang ituloy ang investigasyon. Nag-aalala si Sniffer sa bahay kaya hindi siya makatulog, at araw-araw umiiyak ang dating asawa. Noong araw na iyon, biglang lumapit kay Sniffer ang isang kalbong lalaki, at sinabing nakasama niya sa kulungan si Alex. Sinabi niya na alam niya kung sino ang pumatay, gusto niya ng $1,000 bilang gantimpala. Naamoy ni Sniffer ang pabango ni Alex sa kanya. Kaya pumunta si Sniffer para kunin ang pera. Sinamantala ng kalbong lalaki ang pagkakataong pumuslit at magnakaw ng pilak na tasa. Nang lumabas si Sniffer, binigyan niya lang ito ng $900, ngunit mukhang hindi masaya ang kalbo. Sinabi ni Sniffer na ang tasa na ninakaw niya ay nagkakahalaga ng $100. Walang choice ang kalbo kundi ibalik ang tasa, ibinigay ni Sniffer ang natitirang pera. Biglang inatake ng kalbo si Sniffer at nawalan ito ng malay, pagkatapos ay ninakaw niya ang lahat ng mga pilak na tasa. Nang maglaon ay nalaman ni Victor, kaya agad niyang dinala si Sniffer sa ospital. Tinulungan ng babaeng doktor si Sniffer na linisin ang dugo sa lukab ng ilong. Nagkatinginan ang dalawa, agad namang napakilo si Sniffer. Ngunit nalaman niyang hindi niya maamoy ang pabango ng babaeng doktor. Hinawakan niya ang orange sa tabi niya at wala siyang naamoy. Ang kalbong lalaki ang nagsira sa kanyang ilong. Hinanap ni Victor ang address ng kalbo, naghanda si Victor na arestuhin siya para tanungin kung sino ang salarin. Ngunit nang dumating si Victor, nalaman niyang patay na ang kalbo. Sa ngayon, naputol na naman ang clue. Iniisip ni Sniffer na ang hitsura ng kalbo ay upang sirain ang kanyang pangamoy upang hadlangan ang investigasyon. Ang mas nakakagulat ay ang pulis, sa pamamagitan ng ballistic testing, ay nakilala ang anak ni Sniffer bilang salarin. Kaagad pagkatapos nito, nakatanggap si Victor ng isang tawag sa telepono na nagsasabi na sa araw ng pagpatay, ang hepe ng pulisya ay hindi dumating sa pinangyarihan ngunit nagpadala ng isa pang pangkat ng investigador. Agad na naunawaan ni Sniffer na ang pangalawang gunman ay ang hepe ng pulisya. Kaya naman inisip ni Sniffer na nasa eksena rin ang sheriff noong una. Alam ng sheriff na maaaring malaman ng ilong ni Sniffer ang kanyang sikreto, kaya sadyang inutusan niya ang isang tao na isabotahe ang pangamoy ni Sniffer. Siya ang tunay na salarin na pumatay sa nagbebenta ng droga. Ngayon, kailangan na lang nilang hanapin ang ebidensya para mahatulan siya. Bagamat pansamantalang nawala ng pangamoy si Sniffer, matalas pa rin ang kanyang isip.
Alam ni Sniffer na may B-form ang sheriff, kaya malaki ang posibilidad na doon nakatago ang ebidensya. Pagkatapos nakakita sila ng isang hacker, nag-disguise sila bilang mga turista at pumunta sa B-form. Sinamantala nila ang pagkakataong bumisita at maglagay ng mga surveillance camera. Pagkatapos ay sinira din nila ang bintana para linlangin ang mga kapitbahay na tawagan ang sheriff, upang ipaalam sa kanya na ang kanilang B-form ay ninakawan. Sa oras na ito, ikinonekta rin ng hacker ang mga surveillance camera. Sumunod ay ang sandali ng paghihintay na mahulog ang biktima sa bitag. Natanggap ng hepe ng pulisya ang balita at nagmamadaling pumunta sa kanyang farm. Hindi siya pumasok sa bahay bagkus ay dumiretso siya sa bahay pukyutan. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang bahay pukyutan at tiningnan ang pakete ng bulaklak. Pag-alis niya, aksidenteng nakakita siya ng kamera. Kaya agad niyang napagtanto na nakaset up na pala siya. Dahil walang imahe ang isang surveillance camera dahil sa masamang signal, hindi napansin ni Sniffer at ng iba pa ang sheriff, na naglalakad patungo sa kanila. Matapos mangolekta ng ebidensya, aalis na sana sila nang pigilan sila ng sheriff. Dahil may hawak siyang baril, hindi sila naglakas loob na lumaban. Ang hacker ay mabilis na lumibot sa likod ng sheriff. Tapos bigla niyang binuksan yung box at nag-ingay. Sa sandaling lumingon ang sheriff, agad na tumalon si Sniffer at pinatumba siya. Pagkatapos ay nagsagawa ng komprehensibong investigasyon ang pulisya. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan. Palaging pinagtatakpan ng sheriff ang mga nagbebenta ng droga upang mangolekta ng proteksyon ng pera. Nang bumili si Alex, natuklasan niya ang sikretong ito. Kaya nagpa siya ang sheriff na patayin ang tao para patahimikin siya, itago ang droga, at i-frame up si Alex. Matapos ang lahat, nagpahinga si Sniffer ng isang buwan bago bumalik ang kanyang pangamoy. Pagkatapos, nakatanggap si Sniffer ng bagong kaso. Sa isang ospital ng militar, 4 na sundalo ang napatay sa isang gabi. Sinuri muna ni Sniffer ang mga medical staff, naamoy ni Sniffer ang doktor na naka-duty. Katatapos lang niyang inoperahan ang isang pasyenteng may necrosis kaya naamoy niya ito. Natagpuan ni Sniffer ang nurse na naka-duty na natutulog sa mesa buong magdamag, at malamig ang hininga niya. Wala sa kanila ang mamamatay tao. Pagkatapos ay pumunta si Sniffer sa silid ng pasyente at huminga ng malalim. Naamoy ni Sniffer ang mamamatay tao sa biktima. Ang mamamatay tao ay nasa 20 hanggang 25 taong gulang, at hindi gumagamit ng droga ngunit nakainom ng alak bago ginawa ang krimen, malamang para magkaroon ng lakas ng loob na pumatay. Ang mamamatay tao ay may scar healing ointment sa kanyang katawan. Kinuha ng direktor ang mga record, at nalaman na isang sundalo ang nagreseta ng pamahid na ito. Pumunta ang dalawa sa barracks para hanapin siya. Walang naamoy na alak sa kanya si Sniffer. Kaya agad na pinawi ni Sniffer ang hinala. Ngunit malungkot na sinabi ng sundalo na sila ay mga bagong recruit mula sa labas ng bayan at madalas na binubugbog ng head instructor. Pinuntahan ng dalawa ang head instructor, ngunit sinabi niyang walang pambubuli. Nang mga oras na iyon, dumating ang asawa ng head instructor para humingi ng pera pambili ng damit. Agad naman itong umarte na parang nilalayaw siya, hindi parang malupit na tao. Normal pa rin ang pagsasanay ng mga sundalo at walang nagsabing nabubuli sila, ngunit parang may nagsisinungaling. Sinuri nila ang ballistics ng pulis at nakitang gumamit ng TT-type pistol ang killer. Mula noon, pagkatapos patayin ng kwartel ang mga ilaw, umakyat ang dalawang sundalo sa kusina para uminom at kumain. Uminom sila hanggang sa isang adobo na lang ang natira. Ang isa sa kanila ay pumasok sa bodega upang makakuha ng higit pa. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim, gamit ang isang TT pistol na may silencer. Ang lalaking ito ay nagpaputok ng ilang putok sa mga sundalo sa labas. Nang marinig ng sundalo sa bodega ang putok ng baril, mabilis niyang nilock ang pinto. Hindi mabuksan ng killer ang pinto, kaya binaril niya para masira ang lock. Nang marinig ng patrol na sundalo ang ingay at tumakbo, nakatakas na ang killer. Tanging ang binaril na kawal ang naiwan na nakahandusay sa lupa. Malaya nakapasok sa kwartel ang mamamatay tao, kaya malamang nagkaroon siya ng shortcut. Si Victor, sa tulong ng patrol na sundalo, ay natagpuan ang isang abandonadong gate sa likod. Kahit sino ay maaaring pumasok at lumabas mula doon. Nakakita si Sniffer ng itim na sinulid ng lana sa kusina na tugma sa pabango ng pumatay. May amoy din ng synthetic leather. Ang ganitong uri ng katad ay madalas na ginagamit upang gumawa ng mga upuan sa bus, at ang amoy ay napakalakas din. Ito ay nagpapakita na ang pumatay ay dumating upang pumatay ng mga tao sa isang bagong bus. Nahanap na nila itong bagong boss, baka mahuli nila ang killer.
Kasabay nito, nakatanggap ng misteryosong text message ang misis ng head coach na magkita sila alas 6 ng gabi. Nakipag-appointment daw siya sa best friend niya para manood ng sine ngayong gabi. Ang kadahilan ng ito ay hindi pangkaraniwan na tila hindi siya naghihinala. Sa oras na ito, pumunta sina Sniffer at Victor sa control center ng bus at nalaman na nasa kalsada pa rin ang bagong bus. Agad na pinahinto ng dalawa ang bus. Tinanong ni Victor ang driver kung may nakita siyang lalaking nakasuot ng itim na scarf kagabi. Tiyak na may impresyon ang driver sa taong iyon dahil ang tao ay gumamit ng bandana upang takpan ang kanyang mukha at nakadamit ng napakaliwanag. Batay sa lokasyon kung saan bumaba ang taong ito sa kotse, natagpuan ng dalawa ang bahay ng mamamatay tao, ngunit walang tao sa loob. Pagpasok pa lang ni Sniffer ay naamoy niya ang amoy ng baril. Pagkatapos, nakita rin ni Sniffer ang itim na bag na naglalaman ng baril at mga bala. May diary din na nasulat na ang pumatay ay isang sundalo. Ang diary ay may larawan niya at ng asawa ng head coach. Sa oras na ito, pinuntahan ng asawa ng head coach ang misteryosong tao na siya ring mamamatay tao. Isa pa, legal na kasal talaga silang dalawa. Ninakawan ng head coach ang kanyang asawa at pinaghiwalay sila. Inutusan din niya ang kanyang mga nasasakupan na sirain ang mukha ng asawa. Matapos makatakas, nasangkot siya sa paghihiganti at pinatay ang mga sundalong sumire sa kanyang mukha. Biglang sumulpot ang head coach. Natuklasan na niya na nagpapanik ang asawa sa pagbabasa ng mensahe kaya palihim niyang sinundan ito. Labis siyang nagalit at gustong pumatay, ngunit bigla siyang sinugod ng asawa at pinatumba. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang asawa na tumakas. Gayunpaman, sa kalaunan ay binaril siya. Tumakas ang asawa sa isang abandonadong bodega. Mabilis siyang hinabol ng head coach. Kinuha niya ang isang bakal at pinalo siya mula sa likod, binugbog siya nito hanggang sa mamatay. Pinagpasyahan ng batas na siya ay nagtatanggol sa sarili, kaya hindi siya inaresto. Sa oras na ito sa lungsod, isang yaya ang naglalaro ng frisbee kasama ang isang batang lalaki, nahulog ang frisbee sa lupa. Isang lalaking nakasuot ng itim na guwantes ang kinuha ito at ibinigay sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang sinabuyan ng pangpatulog at inilayo siya. Pagkatapos, dinukot ang batang lalaki. Bina-blackmail ng kidnapper ang ama ng bata sa halagang 120,000 euros. Kung hindi, papatayin niya ang bata. Naramdaman ni Sniffer na kakaiba ang halaga ng pera. Bakit humingi ang kidnapper ng ganoong kaliit na halaga? Binigyan lang sila ng kidnapper ng 48 oras para ihanda ang pera. Tycoon ng ama ng bata kaya hindi siya kapos sa pera. Pero natakot siya na mapatay ng mga tulisan ang bata pagkatapos kunin ang pera, kaya tumawag siya ng pulis. Naamoy ni Sniffer ang plato at alam niyang lalaki ang kidnapper. Ngunit ang kidnapper ay nakasuot ng guwantes, kaya hindi mahulaan ni Sniffer ang kanyang edad o taas. Gayunpaman, ang plato ay amoy inumin. Nakainom ang kidnapper. Agad namang nagpadala si Victor ng isang tao upang maghanap ng solda sa malapit na basurahan. Hindi nasiyahan ang ama. Aniya, pumunta siya para lutisin ang kaso, hindi para linisin ang basura. Sa oras na ito, natagpuan ng pulisya ang lata ng solda. Naamoy ito ni Sniffer. Batay sa pawis, nahulaan ni Sniffer na ang kidnapper ay may kulay abong buhok at nasa 50 taong gulang. Siya ay isang malakas manigarilyo. Mayroong mataas na konsentrasyon ng nitrosamine sa pawis. Ito ay isang carcinogen na matatagpuan sa tabako. Mayroon ding amoy methanethiol, na amoy bulok na itlog. Ito ay isang gamot na ginagamit upang gamutin ang sakit sa atay. Iniisip ni Sniffer na ang kidnapper ay nasa huling yugto ng kanser sa atay dahil ang soda ay maaaring amoy tulad ng disinfectant mula sa isang pribadong klinik. Si Sniffer ay hindi sigurado kung saan nanggagaling ang amoy na ito. Kailangan niyang umuwi at mag-eksperimento. Binuksan ni Sniffer ang lata ng soda at naghulog ng pangalis ng amoy upang kunin ang amoy ng spray paint. Nag-iisip agad si Sniffer ng mga sasakyan. Tinawag ni Sniffer si Victor at sinabing ito ay car spray paint na amoy mineral oil at kailan din. Ito ay isang spray paint na partikular para sa mga ginamit na kotse. May listahan si Victor ng mga pasyente mula sa pribadong klinik na na-filter para sa liver cancer, uban ng buhok, mga 50 taong gulang. Kasama ang mga katangian ng trabaho ng isang dealer ng ginamit na kotse, pagkatapos ay natagpuan nila ang isang pasyente na pinalabas mula sa ospital 4 na araw ang nakalipas. Agad namang kumilos si Victor kasama ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi ng clerk ng tindahan na pumunta ang amo sa airport kalahating oras na ang nakalipas. Pagkatapos ay ibinigay niya ang numero ng plaka at ang oras ng kanyang paglipad. Agad na nakipag-ugnayan si Victor sa paliparan para hilingin na wag nang lumipad ang eroplano.
Pagkatapos, nagmaneho si Victor para harangin ang kanyang dinadaanan. Tinanong ni Victor ang lalaki kung bakit niya kinuha ang bata. Nabigla siya at tinanong kung sinong bata. Sinabi niya na siya ay nasa bahay ng kanyang anak sa Los Angeles sa nakalipas na 3 araw. Nasa kanya ang plane ticket bilang ebidensya. Napagtanto ni Victor na maling tao ang kaharap niya. Kaya sino ang totoong kidnapper? Hindi nagtagal, nakatanggap ang ama ng kinidnap na bata ng liham mula sa kidnapper. Sa loob ay isang lock ng buhok, naamoy ito ni Sniffer, ito ay ang buhok ng bata. Muling inamoy ni Sniffer ang sulat, amoy na amoy ang dahon ng basil ng Poland. Ang halaman na ito ay medyo bihira at hindi tumutubo sa lungsod. Karaniwang lumalaki lamang ito sa mga suburb. Nahulaan ni Sniffer sa amoy sa sulat na bumuti na ang sakit sa atay ng kidnapper, na parang malapit ng gumaling. Ngunit paano iyon? Kahit na pagkatapos ng operasyon, hindi siya makaka-recover ng ganon kabilis sa maikling panahon. Naroon din ang amoy ng Japanese tea. Ngunit mayroong hindi mabilang na mga lugar na nagbebenta ng Japanese tea, hindi nila masuri ang bawat lugar. Nag-alala ang ama ng dinukot na bata dahil hiniling ng kidnapper na ibigay niya ang pera bago mag 4 PM kung hindi, papatayin ng kidnapper ang bata. Nagsimulang mag-imbestiga si Victor mula sa nagpadala. Ang sulat ay ipinadala ng yaya, ipinakita nito na kamag-anak siya ng kidnapper. Natuklasan ng mga pulis na nakapunta rin ang yaya sa isang Japanese restaurant at doon nanggagaling ang amoy ng Japanese tea. Agad na pumunta ang dalawa sa Japanese restaurant para mag-imbestiga. Pagkatapos nilang kunin ang litrato ng yaya at tanungin ang manager, sinabi niya na ang yaya ay pumupunta sa isang tea master. Dati ang tindahan na ito ay pag-aari niya ngunit binili ng ama ng kinidnap na bata kalahating taon na ang nakararaan. Inilagay ni Victor ang impormasyon ng taong ito sa listahan ng mga pasyente ngunit ang resulta ay isang babaeng pasyente lamang. Ang mga babaeng may asawa ay karaniwang kumukuha ng apelyido ng kanilang asawa. Ang pasyente pala na may liver cancer ay asawa talaga ng kidnapper. Agad na nagtungo ang dalawa sa private clinic ngunit napag-alaman nilang nakalabas na ng ospital ang babaeng pasyente. Pero maswerte silang nakahanap ng hair clip. Natuklasan ni Sniffer na galing sa babaeng pasyente ang amoy sa plato at envelope. Kasabay nito, pagkaalis nila ay agad na tinawagan ng manager ng Japanese restaurant ang ama ng kinidnap na bata. Alam niya kaagad na ang dati niyang karibal ay ang kidnapper. Gayunpaman, walang nakakaalam ng address ng taong ito. Si Yaya lang ang nakipag-ugnayan sa kanya. Agad namang pumunta sa Yaya ang ama ng kinidnap na bata para tanungin ang address ngunit tumanggi itong magsalita. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ng Yaya. Tumawag pala ang kidnapper. Agad namang tinanong ng ama ng dinukot na bata ang isang tao na hanapin ang lokasyon ng numero ng telepono. Tapos dumating din sina Sniffer at Victor. Sa oras na ito, hindi na itinago ni Yaya ang katotohanan. Business partners pala noon ang kanyang ama, ang kidnapper, at ang ama ng nakidnap na bata. Nang maglaon, lumakas ang negosyo ng ama ng nakidnap na bata, kaya napilitan ang kanyang ama at ang kidnapper na ibenta ang kumpanya sa kanya sa pinakamababang presyo. Hindi kinaya ng kanyang ama ang buhay na ito kaya hinanap niya ang kamatayan. Noong panahong iyon, may sakit na cancer ang misis ng kidnapper kaya kailangan niya agad ng pera para sa pagpapagamot. Upang maipaghiganti ang kanyang ama, nakipagtulungan ang yaya sa kidnapper na agawin ang kanyang anak para makakuha ng pera. Sa wakas ay nahayag na ang katotohanan. Ang kidnapper ay nag-book ng 2 tiket sa eroplano, at nagmamadaling inayos ang pag-alis ng kanyang asawa at anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang ama ng kinidnap na bata. Sumugod siya at sinuntok ang kidnapper, saka sinakal, gusto siyang patayin. Mabilis na kumilos ang asawa ng kidnapper na pinalo siya ng bote ng beer sa ulo. Kinuha niya ang baril, gusto siyang patayin at sisihin ang kidnapper. Sa kritikal na sandali, dumating sina Sniffer at Victor sa tamang oras upang pigilan ang trahedya na mangyari. Kinaumagahan, masayang umiinom ng kape si Sniffer sa bahay nang bigla siyang makatanggap ng isang misteryosong pakete. Walang impormasyon ang nagpadala dito. Pagkabukas nito, nakita niya ang isang kahon na naglalaman ng panulat at isang pirasong papel. Inamoy ni Sniffer ngunit walang amoy. Binuksan niya ang papel at nakita niyang 3 salita lang ang nakasulat, "Iligtas mo siya." Agad namang tumawag si Sniffer kay Victor para humingi ng tulong. Bagamat walang bango ang sulat, nagmula ito sa isang blonde na babae mga 25 hanggang 30 taong gulang. Ang panulat ay mayroon ding amoy ng kwadre ng kabayo at pera na papel. Agad na pumunta ang dalawa sa kwadre ng kabayo para mag-imbestiga. Matapos maamoy ni Sniffer ang katawan, nagulat siya dahil walang ibang amoy sa katawan.
Habang si Sniffer ay nalilito kung ano ang gagawin, ang mamamatay tao ay biglang tumawag kay Sniffer at sinabi na ang kanyang kamatayan ay dahil sa kanya. Sobrang bigo siya kay Sniffer. Ngunit marahil, may oras pa si Sniffer para iligtas ang pangalawang tao. Galit na galit si Sniffer, malinaw na pinupuntirya ng mamamatay tao na ito si Sniffer, ngunit hindi alam ni Sniffer kung ano ang pakay niya. Natagpuan ni Victor ang pangalawang kahon sa pinangyarihan. Inamoy-amoy ito ni Sniffer, ngunit wala pa rin siyang naamoy. Ang kahon ay naglalaman pa rin ng isang piraso ng papel at isang panulat. Ang sabi sa note ay nasa malapit siya, ito na siguro ang pangalawang target. Ang panulat ay parang pinaghalong langis ng makina at gasolina. Ito ang karaniwang amoy ng makina ng bangkang demotor, naroon din ang baho ng bulok na kahoy at plankton. Ito ay isang uri ng algae na tumubo sa mga lawa, tila ang pangalawang target ay ang boatman. Naroon din ang amoy ng air conditioner sa panulat, nahulaan ni Sniffer na ang target ay mga 50 taong gulang at may kulay abong buhok. Muling suminghot si Sniffer at nakitang may amoy din ng inihaw na karne. Malamang malapit sa isang barbecue restaurant ang pangalawang target. Agad na pumunta ang dalawa sa pinakamalapit na lake boat at barbecue restaurant at tinanong ang may-ari ng kumpanya ng bangka. Sa wakas ay nalaman nila kung saan nakatira ang target. Gayunpaman, mayroon lamang isang aso sa bahay at wala nang iba. Natagpuan ni Sniffer ang pangalawang target na patay sa isang maliit na bangkang kahoy. Sa pagkakataong ito, wala nang ibang tao na ipinadala sa biktima. Ang pumatay kaya ay ang taong pinadala ni Sniffer sa bilangguan noon. At ngayon ba siya naghihiganti kay Sniffer? Sa oras na ito, binago ng killer ang kanyang numero ng telepono para tawagan si Sniffer. Aniya, lalong nadidismaya si Sniffer sa kanya. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Sniffer. Kung hindi mailigtas ni Sniffer ang pangatlong tao, tiyak na gagawin niyang impyerno ang buhay ni Sniffer. Kaya nakipag-ugnayan silang dalawa sa pulis para hanapin ang impormasyon ng nagpadala, ngunit wala silang mahanap. Ang pakete ay tila lumitaw ng kung saan. Hindi rin matrace ang numero ng telepono ng nagpadala dahil ibang numero ang ginagamit ng pumatay sa bawat pagkakataon. Upang matiyak ang kaligtasan ni Sniffer, pinrotektahan siya ni Victor at ng kanyang mga bodyguard 24/7. Ang ikatlong pakete ay mabilis na naihatid. Wala pa ring amoy sa papel, ngunit ang pabango sa panulat ay nagpapahiwatig na ang ikatlong target ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mga 30 hanggang 35 taong gulang. May amoy ng propylene glycol at monocloramine. Ang propylene glycol ay ginagamit upang gumawa ng antifreeze. Ang monocloramine ay isang malakas na deodorant. Ang mga deodorant ng sapatos ay ginawa mula dito. Pinagsasama-sama ang mga pahiwatig na ito, nalaman ni Sniffer na ang target ay nagtatrabaho sa isang ice skating rink. Ang mga ice skating na sapatos ay gagamit ng mga deodorant sa loob. Mayroon ding kakaibang amoy ng briar, isang uri ng kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga tubo. Ang lugar kung saan umiral din ang mga tubo at ice skating rink ay tiyak na isang shopping mall. Agad na hinanap ng pulisya ang lokasyon at dinala doon si Sniffer. Mabilis silang pumunta sa skate rental counter, may isang blonde na babae na nagtatrabaho. May sinusubaybayan si Victor sa mga taong dumadaan, sa pagkakataong ito, gusto nilang hulihin ang killer. Sa oras na ito, tumawag muli ang killer, tinanong si Sniffer kung masarap ang pizza. Lalong nagiging inutil ang ilong ni Sniffer dahil sa maling lugar siya nakatingin. Tila mamamatay din ang pangatlong tao dahil kay Sniffer. Matapos ibaba ng killer ang tawag, umalangaw ang isang malakas na hiyawan sa mall. Sumugod ang mga pulis at nakita ang isang empleyadong may busal sa sulok. Isa siyang electrician sa mall. Inagaw ng attacker ang kanyang uniforme sa trabaho at isinuot ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa beauty salon. Saka lang nag-react si Sniffer. Ang propylene glycol ay maaari ding gamitin sa industriya ng kagandahan. Agad na nagsitakbuhan ang lahat. Natagpuan nila na ang ikatlong target ay pinatay. May isang kahon sa tabi ng katawan. Binuksan ito ni Sniffer at nakita ang isang pangungusap na nakasulat sa papel. Pinatay mo siya. Galit na pinunit ni Sniffer ang papel at tumakbo palabas na may hawak na megaphone na sumisigaw, hahanapin kita at papatayin. Ngunit nakatakas na ang pumatay. Nang makitang isa-isang namatay ang mga biktima, nagpasya si Sniffer na hindi na siya isang detective. Umuwi si Sniffer at nagsaliksik buong gabi at sa wakas ay nalaman kung bakit walang amoy ang papel. Gayunpaman, nakagawa siya ng paraan upang harapin ito. Pero kahit na ayaw na ni Sniffer na maging detective, hindi siya pababayaan ng killer. Ang ika-4 na delivery box ay ipinadala sa himpilan ng pulisya. Pinuntahan ni Sniffer ang panlabas na packaging at gumamit ng isang bagong pangpaganda ng amoy na nilikha niya upang gawing amoy zinc ang papel.
Ito ay isang deodorant na ginamit ng pumatay upang mabawasan ang amoy ng mga titik. Sa pagkakataong ito, ang amoy sa panulat ay nagmula sa isang 8 o 9 na taong gulang na batang babae na nag-aaral ng sayaw sa isang art school. Dahil amoy kahoy ang pluma, siguradong malapit lang ang paaralan sa isang woodworking shop. Naroon din ang amoy ng mga conifer, kaya mabilis na natukoy ni Victor ang lokasyon ng paaralan ng sining, sa mga suburb. Ganon din ang nangyari sa mall. Kaya't ini-spray ni Sniffer ang ilan sa kanyang scent enhancer sa panulat. Nalaman ni Sniffer na ang amoy ng conifer ay kalabisan. Ito ay isang bagay na sadyang inilapat ng pumatay upang iligaw si Sniffer. Kaya't ang kabaligtaran ay kinuha ni Sniffer. Sigurado si Sniffer na nasa lungsod ang art school. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nailigtas ni Sniffer ang dalaga bago pa man umatake ang killer. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumawag ang killer. Maingat na inamoy ni Sniffer ang papel, unti-unting kumalat ang bango. Sa wakas ay natukoy ni Sniffer na ang killer ay ang unang delivery man. Dahil naamoy ni Sniffer ang panulat ng delivery man, kapareho ito ng amoy ng unang pluma. Agad na natukoy ni Victor ang address ng killer, ngunit pagdating ng lahat ay nakatakas na ito. Gayunpaman, natagpuan nila ang isang poster ni Sniffer sa dingding, nabutas ang mga mata at ang ilong ni Sniffer sa larawan, at mukhang galit na galit siya kay Sniffer. Sa oras na ito, sa wakas ay tumawag ang killer, at hiniling din ni Victor sa hacker na matukoy ang lokasyon nito. Sa ilalim ng mga tagubilin ng killer, nakuha ni Sniffer ang ikalimang panulat. Pinulot iyon ni Sniffer at inamoy. Nagulat si Sniffer dahil amoy iyon ng babaeng doktor na gumamot sa kanyang rhinitis. Hindi na mapakali si Sniffer. Sinabi ni Sniffer, kung maglakas loob kang hawakan siya, papatayin kitang walang libingan. Ngunit hindi natakot ang killer. Sinabi niya kay Sniffer na pumuntang mag-isa para iligtas ang mga tao. Kung hindi, papatayin niya ang hostage. Maaari lamang magpadala si Victor ng mga tao upang palihim na palibutan siya. Nagsuot si Sniffer ng Bluetooth headset at bulletproof vest at pumunta sa isang abandonadong gym. Nakatali ang babaeng doktor sa isang upuan. Susugod na sana si Sniffer para iligtas siya nang makita niyang lumitaw ang killer. Ang killer ay nasa isang sniper na posisyon, kaya ang pulisya ay walang paraan upang may-lock ang target. Agad na sinabihan ni Victor si Sniffer na umatras ng 2 hakbang para pangunahan ang killer. Ngunit ang pagkilos na ito ay natuklasan niya. Umatras siya sa isang blind spot at sinabing, "Matalino ka, pero mas matalino ako." Akala niya lahat ng tao sa mundong ito ay dumi at basura. Ang doktor ay nagkaroon ng muscular dystrophy. Kahit na siya ay mailigtas, hindi siya mabubuhay ng matagal. Ang mga naunang biktima ay mga bayaran babae o adik sa droga, kaya lahat sila ay nararapat na mamatay. Akala niya tinutulungan niya ang mundo na alisin ang amag at mga damo. Ngunit nadama ng killer na ang pagiging matalino ay malungkot. Kaya naglaro siya ng pusa at daga kasama si Sniffer. Huminga ng malalim si Sniffer at sinabing, "Nabubuhay kang mag-isa sa nakalipas na 10 taon, at wala pang babaeng nagkagusto sa iyo. Isa kang kabiguan, at ikaw ang basura ng mundong ito." Sa sobrang galit ng killer ay tumakbo ito palabas at tinutukan ng baril si Sniffer. Ang isang freak na tulad mo ay hindi dapat mag-exist sa mundong ito. Bagamat ang killer ay lumabas sa blind spot, siya ay nakatago sa pamamagitan ng arkitektura. Nakita rin siya ng sniper na may hawak na bomb detonator. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Sniffer at sinabing kapag lumapit sa 10 metro ang layo ni Sniffer sa babaeng doktor, sasabog ang bomba sa katawan nito. Tapos tumakbo siya palayo. Pero naramdaman ni Sniffer na walang kuryente ang detonator sa loob. Kaya hindi nito mapapasabog ang bomba. Napagtanto ni Sniffer na naloko siya. Kaya hinabol niya ang killer, at sa wakas ay tumakbo si Victor, ngunit si Sniffer na lang ang nakita niya na nakaupo sa lupa. Patay na ang killer, pagkatapos ay kalmadong umalis si Sniffer, sa wakas ay nailigtas ang babaeng doktor. At dyan nagtapos ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.